Bakit nga ba maalat ang dagat? Isipin mo, hindi naman maalat ang tubig ulan na napupunta sa dagat at ang mga ilog at lawa ay hindi naman maalat. Sa video na ito, aalamin natin ang totoong dahilan kung bakit maalat ang dagat. Kaya kung interesado kang malaman ang totoong dahilan, panoorin mo lang ang video na ito hanggang sa dulo. Sa simula ng ating mundo, ang Earth ay sobrang init at wala pang dagat na tulad ng nakikita natin ngayon. Habang lumalamig ang planeta, naglabasan ng napakaraming singaw ng tubig mula sa loob ng lupa dahil sa mga bulkan. Ang singaw na ito ay naging ulap at kalaunan ay bumagsak bilang ulan. At hindi lang simpleng ulan, umuulan noon ng napakatagal hanggang sa unti-unting napuno ang mga mabababang bahagi ng lupa. Dito nagsimulang mabuo ang unang dagat. Sa panahong iyon, ang tubig sa dagat ay hindi pa gaanong maalat. Halos katulad lang ito ng tubig ulan. Fresh water. Pero dito na nagsimula ang isang napakahabang proseso na patuloy pa ring nangyayari hanggang ngayon. Sa tuwing umuulan, ang tubig ulan ay dumadaloy sa lupa, bundok at mga bato. Habang dumadaan ito, may mga maliliit na bahagi ng bato na natutunaw at nahahalo sa tubig. Ang mga ito ay tinatawag na minerals, kasama na ang sodium at chlorine na siyang bumubuo ng asin. Ang tubig na may halong minerals ay napupunta sa mga sapa, ilog at kalaunan ay sa dagat. Ngayon, isipin mo ito. Araw-araw, may mga ilog na nagdadala ng kaunting asin papunta sa dagat. Hindi man ito napapansin, pero tuloy-tuloy itong nangyayari sa loob ng milyon-milyong taon. Bukod pa dito, may isa pang pinagmumulan ng minerals, ang ilalim mismo ng dagat. May mga lugar sa ilalim ng karagatan kung saan may init mula sa loob ng Earth. Dito, may mga butas o vents na naglalabas ng mainit na tubig na may kasamang minerals. Dagdag pa ito sa asin na naiipon sa dagat. Ngayon, narito ang pinakaimportanteng bahagi. Kapag ang tubig sa dagat ay naiinitan ng araw, ito ay sumisingaw sa pamamagitan ng evaporation. Pero ang sumisingaw ay tubig lang, hindi kasama ang asin. Ibig sabihin, naiwan ang asin sa dagat. Habang paulit-ulit itong nangyayari, may pumapasok na minerals mula sa ilog at may nawawalang tubig dahil sa evaporation. Unti-unting dumarami ang asin sa dagat. Parang naiipon ito ng naiipon sa loob ng napakahabang panahon. Ngayon, baka mapaisip ka, kung may asin ng tubig na dumadaloy sa ilog, bakit hindi maalat ang ilog at lawa? Ang sagot ay simple. Ang ilog ay tuloy-tuloy ang agos. Hindi ito naiipunan ng asin dahil dinadala lang nito ang minerals papunta sa dagat. Parang conveyor belt. Dumadaan lang ang asin, hindi naiipon. Ganon din ang lawa. Karamihan sa mga lawa ay may labasan ng tubig, kaya hindi rin naiipon ang asin. At kung may lawa man na walang labasan, doon nagiging maalat ang tubig, tulad ng ilang maalat na lawa sa ibang bansa. Kaya ang malaking kaibahan ng dagat ay ito. Ang dagat ay parang malaking imbakan. Dito nagtatapos ang lahat ng tubig mula sa ilog, kasama ang lahat ng minerals na dala nito. At dahil hindi sumasama ang asin sa pagsingaw ng tubig, patuloy itong naiipon. Sa madaling salita, ang alat ng dagat ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng napakahabang proseso mula sa unang ulan sa mundo hanggang sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig at minerals sa loob ng milyon-milyong taon. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang prosesong ito. Ibig sabihin, ang dagat na nakikita natin ngayon ay bunga ng napakahabang kasaysayan ng ating planeta. Ang simpleng tanong na bakit maalat ang dagat ay may sagot na umaabot sa pinagmulan ng mundo. Ipinapakita nito na kahit ang mga bagay na tila normal lang sa atin, tulad ng alat ng dagat, ay may malalim at mahabang kwento sa likod nito. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kaalamang ganito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.